Sa malayo pa lang makikita nyo na yung bundok, no, na tambak ng mga buhangin dito. Parang Chocolate Hills. So uulitin ko lang po, no, mga kababayan, ito ay sakop ng ginagawa dito sa Pasay City, no, yung sinasabi na Pasay 360 Reclamation Project na binubuo ng tatlong isla. Okay? So kung yung mapapansin, itong bahagi na to nitong nakaraang linggo ay halos wala pang tambak ng buhangin, no? Pero ito lamang nitong mga nakaraang araw ay ito na yung bumungad sa atin at sobrang dami na ng buhangin na nakatambak ngayon dito, no? Para na siyang Chocolate Hills kung inyong makikita, no, yung tambak ng buhangin dito. Ayan. Ito pa. Ayan. So dalawang bahagi na dito sa Island Sea. So sakop ito ng Island Sea, no, na sumusukat ng 150 hectares po, no, yung lawak nitong Island Sea na to. Pareha sila ng Island B, nasa 150, and then yung Island A naman ay 60 hectares, kaya total of 360 hectares po, no, ang kabuuan, no. Isa po to sa mga naaprubahan na matapos nga yung 3 buwang suspension. Lahat ng ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay, 2 lang yung naaprubahan. At yun nga po ay yung 2 reklamasyon na sakop ng Pasay City, ang Pasay 360 Reclamation Project at ang Pasay Harbor City Reclamation Project. So ibig sabihin, itong nakikita natin na to ngayon, ayan, uulitin ko lang po ulit kasi lagi natin itong binabanggit para yung mga nagtatanong po, no, ay malaman yung mga bagong viewers dito sa atin, no. So ito ay sakop ng yun nga, Pasay 360, and yung nakikita natin na dagat ngayon soon to be ay magiging isang lupa na, no, kalupaan kapag pinatag na itong mga bagong tambak na buhangin ito, ay magiging isang patag na itong nasa harapan natin ngayon, no, na ito yung madalas na talagang tinatambayan ng mga tao na pumupunta rito, no, sa Mall of Asia, no, itong seaside, itong seawall. Yan, dito nagpipiknik yung ating mga kababayan, lalo na kapag holidays, no, yung Pasko, bagong taon, marami tayong mga kababayan na pumupunta talaga dito sa Mall of Asia. Okay, and sinasabi naman ng iba na since ang nagmamay-ari din po na nitong Pasay 360 Reclamation Project na to ay ang SM Prime, so sinasabi na magiging isang kadugsong na rin ng Mall of Asia, no, itong gagawing mga bagong reklamasyon na to. So for sure, sigurado kung magiging mangyari yun, no, itong seawall na to, itong mataas na to na pangontra sa malalakas na alon, no, ay tatanggalin din siguro to, dahil for sure ang magiging pinakang katapat na nito ay doon, no, sa ulihan, at panigurado na mapapalitan na itong pasyalan to. Hindi mapapalitan kundi mas pagagandahin pa, no, at marami pa tayong aabangan dito, no. Ayan. So bukod sa mga establishmentong itatayo rito, so marami pang aabangan. Kaya nga pabor din ang Pasay dyan, dahil it will create millions of jobs, no, para sa ating mga kababayan na gusto maghanap ng panibagong oportunidad. At muli sasabihin ko, so tama din lang naman itong paggawa, no, ng mga reklamasyon dito. Syempre hindi naman natin masisisi, no, i-respect din natin yung iba na ayaw sa reklamasyon dahil sinasabi nila na babaha daw dito sa Metro Manila. But sa isang tabi, makikita natin na sobrang crowded na ng Metro Manila. Sobrang daming tao pumupunta sa Maynila at naghahanap ng oportunidad. So kailangan na talaga mag-expand, at katulad ng maganda tong ginagawang reklamasyon na to, dahil sa buong mundo, no, Pilipinas na lang siguro yung nauhuli pagdating rito, kasi yung ibang mga bansa kabi-kabila ang reklamasyon po ang kanilang ginagawa, no, pagpapatayo ng mga panibagong lugar na kung saan ay nagpapataas ng ekonomiya ng kanilang bansa.
So it's time naman para sa ating bansang Pilipinas na umunlad, no, at madagdagan tayo ng mga lugar na talagang maipagmamalaki natin sa buong mundo, no. Kaya maganda rin na itong mga ginagawang reklamasyon to suportahan natin dahil hindi naman po yan ay pinag-aralan naman ng mga eksperto. Hindi naman sila basta-basta magtatayo ng isang reklamasyon kung ito ay lubhang makakaapekto, no, sa isang lugar. Okay, yan. So katulad itong tinatayuan natin na to, isa din naman tong karagatan dati, no. Yung buong MOA na yan ay isa rin po tong karagatan, no. At isa ding reklamasyon to. So hanggang ngayon, awa ng Diyos, wala namang nangyayaring kahit na anong ano bang tawag doon, yung mga defect, no, or defects na nangyayari dito. So yun, at nakikita naman natin na paganda ng paganda, no, itong bahagi na to ng Mall of Asia dahil nga malinis, walang mga cable wirings. So yan yung hindi na natin mababago sa Metro Manila kasi marami ng mga nakatayong bahay, no. Pero siguro kung meron talagang isang political will ang gobyerno, kayang-kaya nating gawing isang free electric wirings ang buong Metro Manila, no. Pero sa ngayon mahirap pa yan, no. Aabangan natin yan. Kaya for sure kapag natayo itong mga reklamasyon na to, ay isa yan sa mga talagang ipagmamalaki na wala na mga wirings, no. Katulad dito sa may bahagi ng MOA, wala na ka na makita mga wirings dyan. Okay, so abangan natin. Ayan. Tsaka talagang magpapaunlad ng turismo ito dito sa Maynila. Nako, sigurado, no, kapag natapos to, talagang dadayuhin to. Baka siguro nga yung mga kumokontra dito, sila pa yung unang mamasyal rito, no, makipagpa-picture at makapagpa-selfie sa mga bagong establishmento na to dito sa bagong reklamasyon na to. And 22 reclamation pala yan. So nag-aabang pa rin tayo, naghahantay pa rin tayo kung kailan maaprubahan yung natitirang 20, no. Still ongoing sila ng investigation, no, para makita kung nasa tama ba or legal ba yung ginagawang reklamasyon dito. Dahil maraming umusbong na issue nitong mga nakaraang nagsisimula na to na meron daw mga kontraktor na illegal na gumagawa rito, no. Kaya yun, at medyo may nag-iba ng plano, kaya ito iniimbestigahan. So ito namang nasa harapan natin, aprobado na to. So tuloy-tuloy na yung kanilang ginagawang pagtatambak rito. Ito sako pa rin to ng Island B, no, Island B. Ayan, ito ang lawak nito, no. Kapag ito napatag na, ayan. Okay. So yan isa natin sa ating mga abangan. Yun lang po, at maraming salamat sa pagsubaybay at pagtutok sa mga balitang talaga namang ano bang tawag dito? Sa mga balitang unlad, no, sa ating sa Pilipinas. Yun lamang po, at maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.